Kilala niyo pagdating sa tulad ko. Sobrang sakit sa akin kasi. Sobrang sakit. Sa dulang merong gabi na yan ang natatalakay. Pinag-usapan namin ni Mama ka business. Naiiyak kami. Ang bakit ba? Gusto ko lumaban sila. Huwag silang manghina pa. Kasi ako lumalaban ako eh. So yun na mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. And sa pagkakataong ito, andito po yung kasama ko yung Bugnoy at saka si Ate Miguel. Kasama po yung dalawa nilang anak, si Dudong at saka si Denden. Kaugnay po itong vlog natin mga ka-business doon sa naging vlog ko kahapon, yung paglilipat nila Vera at saka ni Lito, mga ka-business. At naibulalas ko kasi roon na maging sila Mengay, yung pamilya nila Kuya Bugnoy ay paalisin na rin sa Falcon. Siguro ay dapat na ipaalam muna namin sa inyo anong reason, anong dahilan kung bakit naibulalas ko yung ganong mga pangungusap o pananalita. Ngayon ganito, medyo mahaba-habang panahon na rin Kuya Bugnoy, na nagsisikap tayo para parehas para sa inyo, di ba Ate Mingay? At pasintabi sa inyo ha. Kasi kailangan din namin magsalita sa inyo, ate ninyo ha. At huwag naman sanang ma-misinterpret ng ating mga mahal na viewers na para bagang wala kaming puso o ika nga ay hindi namin sinaalang-alang yung kalagayan ng Kuya Bugnoy na yun nga meron siyang taglay na sakit. At huwag naman po mga ka-business kasi hindi nyo alam din yung aming naging sakripisyo. Lalo na ng mga panahon na si Kuya Bugnoy ay nasa bingit ng kamatayan. Wala kayong karapatang magsalita ng ganun sa amin. Ngayon na ganito, hindi rin kasi marapat na hindi ito malaman ng ating mga viewers Kuya Bugnoy, kasi magtatakayan sila. At wala naman tayong magiging pag-uusap dito na hindi maganda, kundi real talk lang ito. At maging bukas sana yung ating kaisipan, open-minded. Tapos no hard feeling. At hindi maiwasan, may maramdaman tayo syempre. Pero ibig ko sabihin ay huwag magtataniman ng sama ng loob. Okay? Ha, Ken? Dodong? Den? Ang pinaka dahilan, masama ang loob ko sa inyo Ate Mingay, Kuya Bugnoy, sa iyo, Dong, o Ken. Kasi, bakit sa dinami-dami ng paalala namin, pagtuturo, patungkol sa paggalang sa magulang, at kayo naman Kuya Bugnoy, Ate Mingay, yung inyong pakikitungo sa inyong anak, bakit inahayaan yung mangyari parehong ganun? Bakit ka lumalaban sa magulang mo? Dong? Hindi po ako nananakit ng magulang mga ka-business. Ang akin po, puro punto per punto may gusto akong sabihin. Nga lang, ayoko kasing maglabas po ng sa magulang ko. Kaya hanggat maaari, idinadaan ko na lang sa salita. Pinipigil ko po
At yun, wala po akong naisaktan yung magulang ko. May gusto lang akong ipunto sa kanila po. Walang layunin doon, hidden agenda, nasasaktan ko po sila, dalaban ako. Hindi po ganun. So ibig sabihin, nagsisinungaling si Ate Mengay kasi siya nagparating sa amin. Ito, pinag-uusapan natin ito. James Kane. Dog. Pagka hindi ka natutong tanggapin yung mali mo at hindi ka natutong magpakumbaba, ay pare-pares tayo mabibigo. Wala. Kahit na ano pang daldal ko riyan, kahit na ano pang gawin ko riyan, wala. Diba? Nag-usap na tayo sa bagay na yan. Nangako ka na sa akin. Tipas na yun. Ibig sabihin, ma, ano yung gusto mong sabihin na? Dog. ibig sabihin, ma, pagka nakataligod ako, Ayaw kong sabihin kay Kuya yun, pero si Ginger yung nagsabi. Inalala ako pagdating sa magulang ko. Sobrang sakit sa akin kasi. Sobrang sakit. Sa dulang merong gabi na yan ang natatalakay. Pinag-usapan namin ni Mama ka business. Naiiyak kami. Ang gawin pa, gusto ko lumaban sila. Huwag silang manghina pa. Kasi ako lumalaban ako eh. Kahit alam wala na din ako, kahit wala na akong lakas na pangugutan, lumalaban pa rin ako pa. Yun ang gusto kong ipuntos kila Papa, kila Mama, na pagpasok ng bahay, parang naman, kaya natin yan, nanghina pa. Totoo ba kayo kay Boknoy? Sinasabi niya, parang medyo lihis. Kaya ako nag-emotion na gano'n kasi ayoko makita silang gano'n pa. Ayoko makita silang manghina kasi ako lalaban ako, kasama ko sila eh. Kaya ko yun eh. Basta kasama sila, pero pag sila na yung ano pa, problema, nahihirapan ako pa, parang binubugbog naman ako. Kasi pag naligalit ko kasi sila ko. Ang dami niya kasi nasasabi sa mga anak ko. Kaya si Dudong ko sumasagot. Tapos kami na dalawa nag-aaway. Ganun ang nangyayari. Pag sinasabi niya yung papa niya. Mapapasensya ko pagdating sa papa ko, pero minsan talaga sumasabog ako pa. Hindi ko. Pero wag mong aakmaan. Bakit Hindi ko aakmaan siya mo? kahit kailan pa. Mamatay mo na ako, hindi ko siya sinaktan. Hindi mo nga sinaktan pero inaambaan mo, Ang inaakmaan gusto mo. ko lang pa, tumigil na siya. Yung isa sinasabi niya, masasama at masakit. Tigilan niya na kasi umu-overflow ako eh. Kasi iba na naiisip ko pag gano'n eh. Tama ba yun? Hindi po. Kumbaga gusto ko, tama na pa. Huwag ka na magalit. Kasi yun na lang yung way ko. Ayoko siyang... Ano ba yung pinag-awayan niya? Minsan kasi pag mag-init yung ulo niya, lahat damay. Kasi nga, may At ito, pabilis. sandali, maputol ko lang sa Ate Mengay. Baka isipin nyo kasi bakit tinalakay mo pa yung kabisnes. Kasi yung mga kabisnes ganito po eh. Pero yun mo, ilang linggo na ang lumipas. Wala pa rin, hindi pa rin sila nag-uusap. Naapektuhan kami. Bakit di nyo ipatawag yung anak nyo para kausapin at matapos na yung hindi pagkakaunawaan? Sila, okay naman sila eh. Kami ng dalawa. Kailan lang kami nag-usap. Ako nag-usap na mamaya lolo. Kasi si Kuya Bungay, Kasi pag ako, lumabas na yung galit pagka nagalit niya, ako, mamaya wala na. Tapos Pero wala na. kaming dalawa, laban sa tatay niya, pag sila na, sasalitaan sila ng masakit. Ako yung lumalaban kay Dudo. Tapos siyempre ako nanay, nasasaktan ako sa sasabihin niya.
Hindi talaga ako makikipag-usap. Ilang araw talaga yun Paano bago. sa isang hindi? Kaya sila ng papa niya, okay sila kahit magbatuhan sila ng galit. Sa akin niya hindi. Iba kasi ako eh. Nang nasaktan ako matagal bago pag-ihilo. Kahit kinakausap niya ako, hindi ako sumasagot. Kailan lang ako sumagot sa mga tanong niya. Pakiusap naman Ate Mingay, huwag na mag-ganun. Anak mo yan eh. Ang ibig kong sabihin, oo, andun na tayo. Nakitaan mo maaari. Sa pagkakataon na yun ay pakiwari mo mali yung iyong anak. Pero dapat hindi mo natitiis eh. Kasi, di ba, nagtuturo nga tayo sa kanila eh na normal ang tao ay nagagalit pero hindi dapat pinatatagal yan o kinikimkim, di ba? Laking bentahan na nga na may mga pagkakataon na nakakapag-video okay na kayo ng sabay, kumakanta na kayo, nagduduwit na kayo ng anak mo, di ba? Hawakan na natin yun. Yung ugali kasi ni Kuya Bok na ngayon niya, iba kasi ngayon. Bakit ano ba nangyari sa Kuya Bok? Madaling mag-init yung ulo niya eh. Wala yan. Sandaling isa lang bagay na hahanapin niya. O kaya maiinis siya. Halos parang sasabog na siya sa galit. Ganun siya ngayon eh. Kuya Bok naman. Hindi niya makontrol yung sarili niya. Kaya sila lagi, yung isa nagagalit kasi pagising pala ng umaga pag meron siyang kinagalitan na bagay na hinahanap niya. Magbubunga na siya hanggang magigising na yung lahat. Tapos magdadabog siya. Ganyan. Tapos syempre yung anak niya, tulog pa kasi, magigising. Tapos magagalit yung mga anak niya kasi hindi niya makontrol niya yung sarili niya eh. Hanggang bababa na lang si Dudu. Kami na lang dalawang mag-away. Sabi ko sa kanya, huwag mo nang patulan. Lumalayo siya sa tatay niya, kami naman ang nagbabangay ang dalawa. Kaya nagbabawal. Sinasagot ko kasi yung mga sinasabi niya sa papa niya eh. Ang punto ko po kay mama, awate mo si papa. Huwag mo siya ngayang ganun. Nag-inawat ko naman kasi niya, wala naman yung tuya mo nga niya. Kaya bababa na lang ako pag maingay siya kasi nga mainit yung ulo niya. Itong ganitong tagpo o senaryo mga kabisi sa kanila Kuya Bok sa pamilya niya ay hindi na ito bagong bagay at ito nga po yung aking pinaglalambing sa inyo na maging katukatuwang namin kayo na bakahin ito siyempre yung binanggit ko rin sa mga nakaraan bukod dun sa kanyang karamdaman isama natin sa prayers po mga ka-business kasi hindi rin ito mga ka-business hindi ito madaling misyon kasi kailangan natin balansehin bawat isa pakinggan. Ngayon, lumalabas dito kasi Dudong, nagalit si Papa mo, no? Hindi, parang nag-hysterical na, no? Bakit mo kailangan sumagot na? Bakit? Nakikita mo ba kay Kuya Kay yan? Ano ba nagagalit ako? Sumasagot ba sa akin si Kuya Kay? Pasensya ka na kailangan natin kumuha ng referensya o halimbawa, ha? Pero magkaiba po kayo pa. Banay po. Kaya pa po ganun yung respeto ko tsaka pagtingin ko sa inyo eh. Hindi naman po sa inaano ko yung tatay ko. Kaya ganun po ka sa inyo pa. Pero dapat yung hindi mo pa rin patulaan si papa mo. Opo, naiintindihan ko po. Pwede ka namang ganito na
huwag mong ipagkamali na yung binanggit mo na magkaiba kami ni Kuya Buknoy ay binaliwala ko yun ha. Tumago sa puso ko yun. Marami pang paraan. Umalis ka, punta ka rito sa bahay, sa business house. Kasi, kahit saan ang anggulo tingnan, anak ka eh, hindi ikaw ang tatay. At huwag mo siyang aakmaan. Pakiusap doon. Wag. Masyadong mabigat yun na. Naalala ko po kasi pagka nagagalit siya, hindi ko alam yung gagawin. Ikaw na rin nagsabi, may sitwasyon ni Papa mo noon sa ngayon ay iba. May stage 3 cancer, colon cancer, 3B si Papa mo ngayon. May pinagdadaanan. Para siyang At sabi rin naman ng mga eksperto, talagang nagiging iba ang gawi o ikinikilos ng may ganyang pinaglalabanan. Kumbaga, kailangan niya yung pangunawa at suporta ng kanyang pamilya. Kayo yun. yung time po kasi din, ang dami ko yung iniisip eh. Masakit din magsalita kasi siguro kung may pag-iinit na yung ulo. Isa lang yung may kasalanan kasi Tapos, pinipilit ko po siyang alisin sa isip ko na wag. May punto na biglang nag-hysterical na po siya. Tapos para siyang natural na lumalabas sa katawan ko, nararamdaman ko yung pakiramdam ko noon na pag nagagalit siya biglang. Yan. Ataw lahat. Yung katawan ko nun pagka nararamdaman yung nagkakaganon siya. Trauma yun pa eh. Natural yun pa. Hindi nawawala sa akin yung pag nagagalit siya. Lagi ko yung nararamdaman pag... Kaya ang ginagawa ko pa, lumalayo ako sa kanya. Kasi tumanda na ako eh. May tumubo na sa utak ko eh. Yun yung pilit ko nilalabanan pa. Na ayoko mangyari. Pagdating ng panahon na mapundi na ako, hindi ko na matiis. Huwag ka magsalita ng ganyan ko. Ako. Kuya Noy, Kuya Noy, di ba madalas naman tayo nag-uusap sa bagay na yan? At pagka nag-uusap tayo ay pinapakita mo naman sa akin na naiintindihan mo yung aking mga pagpapaliwanag. Di ba? Bakit parang... May mga time lang talaga yan kung may mga bagay, lalo pat may hinahanap. Halimbawa ko, hinahanap ko na napakalaking o mahalagang bagay tapos hindi ko makita. Pusi talaga ako. Kasi lalo pat kailangan ko, lalo pat madalas sa akin lagi kong hinahanap charger ko. Ilan ang ginagamit ko sa pagcha-charge? Cellphone, battery ng GoPro, saka yung yan ang madalas ko dyan talaga eh. Minsan, pag ginagamit nila, ang isa lang puntong pinapakiusap ko sa kanila, pag oras ginamit nyo ang gamit ko, sabihin nyo, para hindi ako maghahanap ba? Sino man kumuha? Pwede man sabihin, pa, hiramin ko muna sandali yung charger ha. Kung hanapin mo, nasa akin lang. Yun ba? Yun bang yung gusto ko mangyari? Hindi ako maghanap, parang tanga kahanap, dahil kailangan ko. Parang baliw. Sabi ko, asaan ang ano? Tapos, doon ako na dati hindi naman din ganito ako eh. Hindi naman ako ganito eh. Ngayon lang din ako, yung parang ang bilis kong mainis pagka may oras ako hinahanap na hindi ko makita. Sus, busit na busit talaga ako. Paso yung framing yan, check nga. Pero pagkatapos din naman ng wala. Hindi naman Taas mo siguro ng konti. Sandali lang kayo na yan. Taas mo konti. Okay na.
So yun na Kuya Noy, yun na nga kasi hindi kasi po nakasanayan ng pamilyang ito yung tinatawag na open communication. Kaya nahihirapan din po ako mga ka-business kasi para ako nagsisimula sa simula talaga. Yung bang alam mo yung walang ano, yung katulad ng sinasabi ni Kuya Bong, tama rin naman yun, hindi naman natin mapapasubalian yun na may punto siya. Na pagka gamit niya, tapos ginamit ng iba, ay magpasintabi o hindi kayo magpaalam. Eh bakit hindi nyo nagagawa yun? Yun ang nagiging dahilan ng kinaiinit ng ulo niya, Temengay, Dodong. Sila naman po yung mga gumagamit ng charger na papa. Tapos pag Di pa kasi ako nakabili. Bibilhan ko yung charger niya. Kasi wala ng charger niya. Sira. Tsaka bakit tinayaan mo kayo na talagang mag-wild ka? Bakit? hindi niya makontrol sir. Bakit kuya? Baka kailangan mong ipatingin sa espesyalista. Parang hindi ko na kaya yan eh. Ganun daw po talaga. Ano pa kasi Dahil sa gamot. saan yan? Sa anesthesia, general anesthesia. Oo nga, pero ibig ko sabihin ay siguro makakatulong kung merong magpayo sa kanya na ibig sabihin ay bihasa sa ganyan na nagiging damdamin o reaksyon ng tao na after na ma-general anesthesia, mapirahan. Para niya pong kalaban lahat. Ha? Para niya pong kalaban lahat pagka. Ganun Kuya Bok? Pag hinahanap ko talaga ito, lahat sila. Hanapin nyo. Kuya Boknoy, tumingin ka sa akin. Ikaw ang tatay. Di ba ano ba ang tatay? Di ba superhero ng asawa niya at ng mga anak niya? Ikaw ang tagapagtanggol niya. Bakit tayo ang dudurog sa kanila? Minsan, pag mauntog lang siya, halimbawa mabiga sila sa nauntog siya. Suntokin mo na yung pati. Kagabi ba yun? Kaya nga eh. Nagsusuntok niya. Nauntog lang siyang ganun. Kasi pakiramdam ko parang sabi ko, kung tao lang siguro bumira sa babanatan ko kaagad, yung ang init niya ng ulo yan. Ano nangyari sa iyo? Natitrigger siya ngayon. Tapos ito ba yung kinakarap ko, sasalang ako sa di ko maintindihan mo. Dami kong iniisip. So, iyan yung sinasabi ko po mga ka-business. Kung walang kakausap sa kanila ng ganito, sila-sila lang, ay wala talaga. Kumbaga, yung maibsan man lang yung nararamdaman, maihinga nila. Katulad niya si Dudong. Bagaman na siguro yung iba nag-iisip sa inyo ng negatibo. Pero hindi ho, mga ka-business. Marami hong matutulungang pamilya yung ganitong istorya, ganitong kwento. Makakapagbigay ito ng aral at babala sa napakaraming pamilya na makakapanood na maaaring ganito rin ang sitwasyon, mga ka-business. Ano po? Ito tanong. Kaya mang ganyan ang inyong mga nagiging sitwasyon, anong naiisip niyong solusyon? Ako bilang po. Si Papa muna. Bilang tatay, padre de pamilya kay Bok, ano kaya ang kasi hindi naman mabuti na hayaan natin ganyan yan, di ba kaya Bok? Kung halimbawa ikaw, sa akin ganyan ang aking ugali, malamang di ka makakatiis, talagang kakausapin mo ako di ba? At hindi ka papayag na manatili sa akin yung ganyang klase ng pag-uugali dahil alam mo na hindi yan mabuti. Hindi lang para sa sarili mo, kundi maging sa mag-iina mo, sa pamilya mo. Ano kaya Kuya Noy? Ang doon tayo sa akin, yung dumating sa punto talaga na ganyan na nagagalit ako. Dapat nyo na, kadalasan talaga yung may hinahanap ako. Huwag na nila, dapat nila kung huwag na sila kasi sumasagot din parang sinasabayan nila rin ako. Yung nagagalit din sila. ganun? Yung dapat, mapain muna siguro kasi ako naman pag magalit ako, pagkatapos mawawala din naman. Lalo pat muna. Nandiyan na, nakita na, kuminsan din naman.
Na-misplace lang pala. Sino ang madalas sumabay sa iyo? Si Dudong talaga madalas eh. Bakit doon? Ba't sinasabay mo sa papa mo? Kasi problemado din nga rin siya. Alam ko rin kung ano yung mga damdamin niya eh. Gusto niya, ito na niya, gusto niya na mag-aaral, mga ganito. Ba, ano ba pwede kong gawin? Sabi ko, medyo hirap pa tayo, mga ganyan ba? Tapos, lagi niyang ipinapasok sa utak din yun. Nagdesisyon naman siya yun. Mga problema. Kung yung problema niya sa pansarili niya, kinakargan niya. Ngayon, pag nauras nagalit ako, parang sinasabayan niya rin ako. Kasi yung problema rin, iniisip niya rin. Pwede ba yun na? Total yun naman pala, nagkaroon naman ng linaw, no? Nag-usap naman kami. Pagkatapos naman ng nag-usap naman kami. Hindi naman kami lagi nag-ano niyan. Kumbaga, kasi hindi ko pa rin eh. Siyempre anak ko pa rin yan eh. Ba't sinabluman nangyari pero sagot? Pero dapat hindi ka na pumapatol. Yun lang pag-iusap ko na pag halimbawa magalit ako na, huwag mo lang ako sabayan. Ako naintindihan ko naman yung panig mo eh, kung ano yung damdamin din niya. Naintindihan ko, humingi na nga ako tawad niya sa kanya kasi nasaktan ko rin yan nung kasagsagan na. Saktan ko talaga yan. Dong, mangyari ito, huwag kang lalaban ha. Pangako mo yan ha, sa Panginoon Diyos ha. Huwag kang lalaban kay papa mo. Mangyari na mangyari, kung saktan ka niya, huwag kang lalaban. Nagsalita naman yan siya sa akin. Ganun na ganun. Ha? Huwag kang lalaban na. Ano mo na sa Diyos yan ha. Huwag ka na sumasagot. Tapos huwag ka nang, total ito, maliwanag na. No? Na pagka nagalit siya, si Dudong naman natitrigger. Oo, kasi Natitrigger na parang natatangay, nabubuyong. ano din, may problema Kasi rin. siyempre, siya panganay, lalaki, parang alam niya yung kanyang stand o ibig sabihin yung kanyang gampanin na para awatin yung papa niya. Kaya lang yung awat na instead na maging positibo ang resulta, lalong, di ba? No? So yun ang pakiusap ni papa mo. Pag halimbawa nasa ganong sitwasyon siya, ay quiet ka na lang, tapos iwas na lang siguro, hayaan mong lumipas sa mga oras na malamig na siya, no? Okay ba yun, nak? Pero short term lang yun pa eh. May naisip na po ako. Tapos, Kuya Noy naman, lagi mo rin itatanim sa isip mo na teka muna, kumbaga babantayan mo rin. Matuto rin tayong bantayan yung sarili natin. Isikap ko rin yan talaga na makontrol ko din. Sasabihan ko rin siya. Kaya sabi ko, nag-init ka, magkuya ka na naman. Mag-ingay mo na naman. Pagka sinabihan mo siya ng ganyan at timigay, lalong lalong nagagalit. Inaaway niya kuya kasi Sinasabay mo kasi doon. Wag na muna kayong umimik. Siguro hindi naman ito kalalabisan, tatay nyo naman yan, asawa nyo naman yan, asawa mo naman yan Ate Mengay. At hindi rin naman talaga biruti kung kahit ako, kung halimbawa ako may ganyan isipin, may stage 3 colon cancer ako na anumang oras, di ko alam kung mamamatay ako. Bata pa din naman. Ha? Paano pag yung bata din naman? Anong bata? Halimbawa lang pa. Alin bata? Halimbawa, may nasaktan siyang bata sa sobrang. Sino? Si Siopaw? hindi na. Hindi. Hindi naman. Pag siya sobrang init ang ulo niya. Wala pa naman ako. Kaya nung bumili kami ng gabi, di ba sabi ko, iwanan mo na ako dito, umalis ka na, sasakay ko na ako tricycle. Ano nyo na lang yun, magparaya na lang kayo. At saka isa pa, tatay yan padre de pamilya nyo yan Saka pagka, naman sabi naman ito. Tsaka sabi niya, di ba kanina, mamaya-maya lang naman humuhu pa. Kaya lang kayo nalalagay sa ganong sitwasyon kasi nga, natitrigger ito si Dudong, nagsasalita. Si Ate Mingay naman, sinasaway, pinaalalahanan, na ang dating naman kay Buknoy, bakit ba parang, ang dating parang pinagagalitan ka ng asawa mo. Yun. Kaya lalong nagagalit. Ang sakit sa tenga. Isa kinakampihan. Ha? Isa kinakampihan. Hindi ko siya kinakampihan niya kasi Oo, nagagalit nga siya. Yun nga, ibig sabihin nun, pakiramdam niya, galit na nga siya, ako ang padre ng pamilya, tapos inaaway mo pa ako. Alam mo naman, tama yung sinasabi ko na dapat magpaalam sila kung gagamitin nila yung gamit ko. Hindi naman ako madamot, parang gano'n, Kaya Buknoy, Kaya minsan Okay naman sabi sa ko, lahat yan kasi mga anak ko yan eh. Ang akin lang, alam ko kung saan. kaya minsan sabi ko, ako na maganap, itigil mo na yung bunganga mo, parang awa mo na, napakasakit ang ulo ko sa'yo. Gumagano ako sa kanya. Mali pa rin yun, te. Wag mo na siyang kausapin mo na, te. Wag mong, kasi andun pa
andun pa yung ano, yung tension. Quiet ka na lang muna, pati ikaw dong, ha? Quiet ka na lang kasi nga maging matalino tayo rito. Dahil tinry nyo na yung ganong approach eh, hindi naman nakabuti, di ba? Hindi naman nagkaroon ng ng positibo o magandang resulta, di ba? So baguhin natin. Pagka ano siya, hayaan mo lang dyan. Tapos pagka limbawa medyo sisipol-sipol na pa, okay na pa, pwede kita makausap pa. Ganun na, no, Ate Mengay, no? Ha? Para walang kumusyon. O hindi tumindi. Yung ika nga lalong nagliyab yung apoy, no? Maiwas kayo sa ganun. Kasi ganito mga anak, tayo kasi 'di ba isang pamilya tayo. Opo. Bullshit kasi yan eh. Damay-damay tayo. Hindi man namin kayo nakikita ng aktual na gano'n ang inyong sitwasyon. Pero andun yung katotohanan na nasa isang bubong kasi tayo eh, di ba no? Opo. May gusto kang sabihin? Ako na lang po mag-adjust. Ha? Ako na lang Ang alin? mag-adjust. Oo na, pakisuyo na lang na. At ano yan, tawag na ito, hindi ka naman mawawalan, malulugi dyan. Kasi sa bawat sakripisyo mo, makikita naman ng Panginoon Diyos yan eh. Yung pag-control mo ng iyong emosyon para sa kapakanan ng pamilya mo, para hindi mangyari yung gano'n na parang dilubyo. Nasa isang tahanan ni parang dilubyo. Di ba? Napakasakit, di ba? Pagka naimasmasang ka na, bakit ba nangyari sa amin yun? Napakasakit, di ba? Sobrang sakit, bumabaon dito yan. May pagkakataon na halos hindi mo lubos maisip. Pagka binalikan mo. Mrs. ka business. Yung akin, yung kay Kuya Buknoy. Ang ano ko doon, kapag si Papa mo nagagalit, nagwawala, huwag na kayong sumabay. Huwag na kayong kumibo. Huwag na. Kasi lalo lang, makakapagsalita ka ng hindi maganda sa Papa mo. Ganon din Ate Mengay, kapag sinaway mo si Kuya Buknoy, huwag yung parinig mo sa anak mo na yung parang galit ka na rin. Kung galit si Kuya Buknoy, pati ikaw galit. Siguro ganito maganda Ate Mengay. Huwag ka na kumibukte. Magbibigay lang ako ng ideya, no? Instead na, hoy, ano ka ba? Ayan ka na naman. Di ba gano'n, no? Kaya Buknoy, no? Ganito siguro atake mo, Ate Mengay. Ano ba tawagan nyo? Love? Honey? Kaya tumami. Ha? Dar. 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 Ganun ang baba ng tono. Dar. Paalala lang Dar ha. Kay, baka magtuloy-tuloy yan Dar. Kawawa naman tayo. Tayo rin ang kawawa Dar. Ganun na lang siguro no kay Buknoy. Mas mabilis ka may masmasan ano? Pagka sinasabihan nga nila, yan ang problema eh. Ganun na lang siguro Ate Mengay. Hindi talaga pwede yung sabayan nila si Kuya Buknoy. At saka totoo naman eh, ako mga ka-business napansin ko kay Buknoy simula nung naoperahan siya. Minsan nga kaya bihira ko na pinagdadrive ito eh. Sigawan niya yung ano niyan, yung mga biglang kakat sa kanya ng ganon. Siyempre, ako naintindihan ko, kaya na siyempre iwas tayo sa ano ba? Iwas tayo sa problema. Napansin ko yun sa kanya, nag-iba yung ano. Mga ka-business makisuyo nga po, pa-comment naman doon sa mga lalo na kung nasa field kayo ng ganyang ano, pagpapayo ba, no? Ano,
please po mga ka-business, at babasahin po namin lahat yan at makakatulong po yan sa bawat isa mga ka-business. Kasi ako po ay nauubusan na rin po. Unang-una, hindi naman ako eksperto, hindi naman po ako professional eh. Ang sa akin lang naman po, sa abot lang naman ng aking unawa, at saka syempre batay lang din sa aking karanasan, no? At mga natutunan. Kaya lang yun nga, masakit eh. Masakit kasi. Hindi si Dindin, pagka gano'n na sitwasyon, yung babae, nervyos na. Kaya Kaka-trauma din yan. Pantay sarado ko sila pa eh. Kasi maalala ko yung sa ate ko. Hindi ako lang makulit. Kaya maaaring ito na ako pagka nagagalit sa papa. Yun ang dahilan mga ka-business. Sana nasagot ko po kung bakit ko naibulalas yung gano'n na paalisin sila. Kasi nga nagkanday, damay-damay na kami sa alat. Malas eh. Malas naman. Wala naman makakapagsabi na hindi malas yung gano'n. Di ba? Sa pamilya. Magmahalan kayo, mag-unawaan kayo, magrespetuhan at lumugar. No? Ikaw lumugar ka bilang anak. Ikaw tatay, huwag kang umabuso sa pagiging tatay mo. Ikaw nanay, tindigan mo yung iyong obligasyon bilang nanay. Kababaan ng loob, at dapat ay ikaw, Ate Mengay, ang pangunahin dapat na hindi pumapayag na nagtatagal yung samaan ng loob. No? Hindi ibig sabihin sasabayan, katulad kanina. Ibig sabihin pag humupa na, huwag kahayaan na ikaw nga eh, merong kinikimkim, Ate Mengay. Tapos ikaw din, huwag ka natutulog sa semento, kaya ka nagkakasakit eh. Sinabi sa akin ni Papa mo, natutulog sa semento, walang sapin. Huwag ganun, ha? Eto, tanong, anong gusto nyo? Kasi, hindi ko alam eh. Gusto kong malaman mula sa inyo. Anong gusto nyo? Mangupahan kayo o dyan pa rin kayo sa Falcon? Ibig kong sabihin, saan kayo mas komportable? Kasi kung nandiyan kayo sa Falcon, hindi nyo maaalis kay kuya na mangialam sa inyo. Di ba? Hindi nyo maialis sa akin na, abati ka muna. Pamamahay ko yan eh. Di ba? Kabuuan kayo ng tinatawag na sambahayan ko eh. Hindi ako pabaya, alam nyo yan. At maagap ako sa bawat sitwasyon. Baka mamaya hindi kayo komportable sa ganyan. Baka mamaya ay meron pala kayong puso o isipan na dapat bukod na lang tayo. Para si kuya, hindi na tayo niyan, siyempre ako, wala na rin akong karapatan. Para, di ba? Ibig ko sabihin, teka muna, magdalang hiya naman ako. Hindi ko na pamamahay yun eh. Yan kasi pamamahay ko yan, Kuya Buknoy. Kaya, pagka may nakikita akong hindi ayos, ay talagang pupunahin ko yan. Karapatan ko yun eh. Saan kayo, eto dito marami akong ma-realize dito, pati mga viewer, kung ano yung magiging sagot ninyo. Saan kayo mas, sa palagay nyo, mas mapapabuti kayo, mas komportable kayo, mas okay yung inyong sitwasyon? Mangupahan kayo na o dyan kayo sa Falcon? Ikaw muna din. Aray. Ayaw mo lang. Sure. Gio. Kunin mo nga. Nag-aharap ka na naman sa Gio.
ano ang ano tayo, yung laman ng puso ninyo at saka yung iniisip niyo. Walang maling sagot diyan. Walang maling sagot diyan. Falcon ka. Sige, mamaya ko natatanungin kung bakit. Ikaw, Dong. Ha? Ano na? Lakasan mo. Ako na lang po mag-a-adjust. Paano ako mag-a-adjust? Kasi ako lang naman po yung sumasawata sa kanya pag magagalit siya. Ako lang yung umaawat. Yung ginagawa mong sinasabi pagsasawata o pagpapaalala kay papa mo o pagsaway, hindi yun mali. Mali lang yung Action. pamamaraan, pati timing, no? Tama yun bilang isang panganay, lalaking anak, talagang instinct yun na teka muna, nagagalit na naman si Papa, ako ang wala namang, alangan naman si Dindin ang umawat dito, baka mamaya mag-away si Mama at si Papa magkasakitan, natural yun, instinct mo yun, no? Pero eto na nga, nagkausap na tayo, nahanapan na natin ng solusyon. At yun ang ating gagawin, ipapractice at obserbahan natin, no? Diba? Ngayon, ano ibig ba sabihin nung, lakasan mo yung sagot mo na clear at saka straight to the point. Ang naisip ko po nga niyan, mga ka-business sa malis na. Aalis ka, saan ka pupunta? Maglalayas, parang ganon. Tama ba yon? Hindi po pa. Kasi yung time na yun, wala akong Siguro mas maintindihan kita sa sinabi mong ganyan kung hindi pa natin napag-usapan, nahanapan ng panibagong pamamaraan para maiwas kayo sa ganoon. yung Ha? yung mga nakaraan na hindi ko nakakayang solusyon. So, yung tinatanong ko kasi na ngayon, sa kabila ng ito naging pag-uusap natin, ano ang mas mo, sa Falcon kayo nakatira o mangupahan ang pamilya mo ng bukod na sarili ninyo na siyempre limitado na ang kumbaga magdadalang hiya naman na si Papa ka business. Hindi ko na pamamahay yun, hindi ko na saklaw yun. Diba? Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo nagmamahalan o hindi tayo pamilya. Hahangga yun sa tinatawag na pag lumapit kayo sa akin, saka lang ako kikilos. Kasi sarili nyo ng tahanan yan eh. Hindi katulad ngayon na pamamahay ko kasi yan na damay-damay tayo. Kung anong nagkarambola kayo riyan, damay-damay tayo riyan. Di ba? Kahihiyan, pati kami pahiya. Di ba? Naintindihan mo? Siyempre natural, malaya akong umaksyon at mag-intercept. Di ba? Kasi may karapatan at kailangan, no? Pero pagka bukod na kayo, hanggat hindi ninyo ino-open sa akin, hindi nyo nilalapit, hindi ako action. Ang kapal naman ng mukha ko. At naiintindihan ko naman yung tinatawag na etiketa. Lulugar ako, syempre. Ano sagot mo? Mas kailangan po nila kayo. Ha? Dito po sila sa Falcon. Bakit sila, ikaw? Dito rin po pa, pero yung adjustment, hindi na po ganun. Yung lugar na lang. Ibig sabihin, nagtikim-kim ka ng sama ng loob. Dapat makipagtulungan ka na i-practice natin yung napagkasunduan natin. Baka ito na ang sagot, no? May binigay na sagot sa mga prayers natin patungkol sa bagay na yung problema ninyong mag-anak, di ba? Malay mo, yan na yun. Tumama tayo at maging payapa na hanggang sa dulo. Kasi carry nyo na eh. Kumbaga basang-basa nyo na eh. Hindi na kayo maiisahan pa ni Taning. Ang totoo niyan kasi naiisahan kayo lagi ni Taning. Doon kayo nadadali. Kasi nga, unang-una, Ken, Dong, walang mabuting nagdudulot ang pride. Hindi mo napapansin nagkakaroon ka na ng pride.
ano sagot mo? Sa Falcon o mangupahan? Kayo? Sa Falcon po. Ate Mengay? Wala naman kami kakayahan mag-upahan yan. Tutulungan ko kayo. Kung magdidesisyon kayo ng mangupahan, syempre natural, bibigyan ko kayo ng pang-upa ninyo. Alam ko rin naman na wala kayong pang-upa eh. O ibig sabihin yung pan-down ba? Alam ko yung sitwasyon niyo, Ate Mengay. Ang tinatanong ko lang, saan ka komportable? Nakatira ka sa Falcon? O mangupahan ang iyong pamilya ng mangupahan, hindi sa Falcon? Ganon. Kaya naman din, kuya ko. Ha? Aalis kami ng balkon, tas kayo pa rin po yung mga problema sa upa. Hindi naman lagi. Hindi naman sa lahat ng pambira ka lang na mabawat bayarin ng monthly, ako magbabayad. Ibig sabihin, tutulungan ko lang kayo na mayroon kayong pang down. Di ba? 1 month advance, 1 month deposit yata yung ganyan eh. Kalimitan, di ba? Yung ganoon. Yung ganoon. Tapos, syempre yung monthly nyo, pagtulong-tulungan niyo yung buong mag-anak. Oh. Si Dudong naman eh, nakakapag-sideline yan. Si Makmak. Ewan ko, sino bang anak mong walang pakinabang? Pasintabi po mga ka-business ha. Nag-aaral pa sila yan. Si Dudong lang ang Si Makmak, nag-aaral ba si Makmak? Opo. Saan? Yes po siya. Pero ano una, face to face, pero nag-request siya ng module. Okay. Sa ALS pala mga ka-business. Kala ko yung regular schooling ba? Na pumapasok na ano. Kaya si Dudong lang ang tumutuwang-tuwang sa amin pag nakasilin siya. Tumutuwang siya sa amin. Tsaka si Yasio, nabalitaan ko, nakakatuwa yung bata na yun ha. Marunong sa buhay mga ka-business si Yasio. Hindi mahihain. Si Dende, nag-aaral din. Kung pa ba yan, mga grades mo din ha. Ano Ate Mengay? Sagot mo. Habang wala pa kaming kakayahan niya, dito muna kami sa balkon. Hindi mo naman nasagot yung tanong ko eh. Kaya ka lang mag-i-stay sa Falcon kasi wala ka pang kakayahan. Ang tinatanong ko sa'yo, may kakayahan ka o wala, saan ka masaya? Sa Falcon ka ba nakatira o bumukod ka ng uupahan ninyong mag-anak? Yun ang aking tanong. Saan ka komportable? Komportable naman kami sa balkon niya. Kasi nandiyan din naman kayo eh. Napagbabayuhan niyo kami. Ayun na nga, komportable ka. Ako hindi. Tampo ka na kagad. Yan yung aking binabakbak sa ano dito mga kabisnes. Yung mga ganyan ba, kailangan may pitik-pitigin mo kasi nakakalimot sila eh. Nagiging ano, sensitibo, balit sibuyas pa rin. Pebok na ikaw. Siyempre, sa Falcon. Sa Falcon, bakit? Ito na tayo ngayon. Then, sagutin mo yung tanong, bakit gusto mo sa Falcon kumpara sa mangupahan kayo na sarili ninyo na hindi kayo pangingialaman ng papaka-business? Ano po, kasi una sa lahat po, yung hindi maayos yung kita namin sa YouTube. So parang, pag nasa Falcon po, naliles po yung bayaran sa upa. Kasi libre lang naman po yung tinitira namin. Wag naman sana na parang ikinukompormiso nyo Hindi po. yung sarili nyong kagustuhan dahil lang doon sa material na pakinabang na yon. Ang tanong ko kasi anak ko, tama naman yung sagot mo, no? Kasi practical yun eh, di ba? Bahagi ng pagiging practical. Pero ang pinaka-pinupunto ko doon sa aking tanong, saan ba kayo masaya? Sa Falcon. Ha? Sa Falcon po kasi nandyan din po kayo. Masaya naman po kami kapag andito po kami. Parang, ano ba sasabihin? Yung problema naman Yung talaga problema po, nasa loob. naliles po kapag andito kami. Kumbaga may Maagap si Papa ka-business kasi. May Ganon. nag-guide. Yung guide di pa eh. Ako, ginaguide mo ako. Yung pamilya ko, ginaguide mo. Kumbaga, kung wala kami dyan, how? Paano? Diba? Diba po? Paano na buhay namin? Paano na yung... Paano mo na kami i-guide? Naintindihan kita na. At
salamat din ha, kasi naramdam ko yung respeto mo sa akin at saka pagbibigay mo sa akin ng karapatan. Ha? Thank you na. Ikaw, Dong, bakit Falcon? Ayaw po silang mahirapan. Ha? Ayaw po silang mahirapan. Ayaw mo silang mahirapan. Tama yung sagot mo. Practical din. Sa aspetong financial. Tsaka miscellaneous expenses. Pero kung meron lang din naman sa ganyang sitwasyon ninyo mag-anak, saan ka masaya? Sa Falcon o mangupahan na lang kayo ng bukod na mag-anak? Dito po pa. Ha? Dito po. Sa Falcon? Bakit na? Dahil po sa inyo pa. Malaki pong... Pangilamero ko eh. Pa, yun yung pinakamasarap sa parang tapa. Wala nang lumaki ako, walang ganyan sa akin. Walang turo. Diba? Para kami nangangapa sa dilim. Minsan ako gusto ko solusyonan pero hindi abot pa ng ano. Kahit pangilamero ako, Ako, hindi yun, ano pa, hindi yun mo pangingilo eh. Lagi kasi may problem. salamat ha. Pagpala kasi pa yung ito yung nangyari. Ito rin kontrolado eh. At yung Mengay, kung may pera ka lang rin lang naman, mas gugustuhin mo bang ganyan ang sitwasyon ng iyong pamilya, ganyan ang kanilang yung bang turingan, no? Halimbawa, hindi pa tayo nag-usap na ganito, halimbawa kahapon, ganyan ang turingan ng pamilya mo sa isa't isa, pero may pera ka. Saan mo gustong tumira? Sa Falcon o mangupahan ka na lang ng bukod? Sa balkon niya kasi nagagabayan yung pamilya tsaka ni ate. Dahil hindi namin kaya katulad ng pag-uugali namin. Hindi namin walang naggagabay sa amin, lalo na kaming mag-asawa. Lumaki kami dalawang palaki sa mga bata, wala kami kagabay. Kaya buk na eh. Sabi niya, siyempre ayaw mong malayo. Ayaw mong malayo. Mga ka-business, sana po na pagtanto ninyo, no? Kung ano yung aking misyon. Hindi po ito pabida, mga ka-business. Sadyang totoo kasing nakita ko eh. Nakita ko at naunawaan ko iba yung kanilang nakagawian, nakamulatan sa alam natin na dapat na pagtuturingan ng magkakapatid at gayon din ang mga anak sa mga magulang, ang mga magulang sa mga anak. Iba. Kaya po mga ka-business, yan nabanggit ko sa inyo noon pa yan eh. Diba? Sana ayun po na ano nyo na hindi ko susukuan to. Mangyari na mangyari. Basta as long as nakahanda silang makinig sa akin. At hindi ako pabida rito. Ako marami rin akong mali. Marami rin akong kapintasan. Pero yung makabahagi man lang ba? Di ho ba? Hindi pa naman huli ang lahat eh. Diyan din nag-aaral. Diba? Kasi ganito, yung panganay nila, ang pangalan no? Jamel. Si Jamel, graduate ng college yun. Pero tingnan mo naging trato sa kanila. Ibig sabihin, tingnan mo naging gawi. Hindi yun ba? Sablay. Bagaman, maganda yung kanyang plano, yumaman, umasenso, at babalikan yung pamilya pagka-asensado na. Pero, hindi lang paalam. Di mo ba mga ka-business? Yun yung mga bagay-bagay na dapat nating kumpunin, ayusin dito. Mga ka-business, napahaba na itong vlog natin at sana po huwag nyo kami pagdamutan ng inyong mga karanasan, kaalaman. Please po, share nyo po dyan sa comment section. At
yan po ay payo, idea, suggestion mga ka-business. Hindi ako magsisinungaling sa inyo, mahal ko kasi itong pamilya natin. Hindi ko nga rin maintindihan eh. Pwede naman akong hindi mangialam eh, di ba? Pero hindi ko matiis eh. Kaya Buknoy. Kaya pala po ba, kay Jamela, napapanood niyo to sa... Pero napapanood niyo po ito eh. Akala niya kasi maayos. Ano lang, okay lang kami dito. Tapos lagi niya akong pinapuri na galing mo nga eh. Matatal ko eh. Ganyan lang ito. Kakausap pa kayo? Ako nga. Telegram. Actually mga ano eh, may plano ko dyan eh. Kailangan ko makuha yun eh. At Bakit hindi siya pa nagpapakita sa mga magulang mo? Ano bang ano niya? yun nga po eh. Si Jamela. Anong sitwasyon at kalagayan niyo ngayon? Ayun, update na rin tayo doon sa panganay nilang anak kay Jamela po. Bali-balita ko po. Sarili na po siya pa. Sarili. Ano sarili? May pamilya na? Parang ganun po. Gano'n? Nak, kay Jamela nak, makikiraan ha, pasintabi siya nak ha. Hindi ko pinangimasukan ikaw. Ito lang ay bahagi lang din ito ng pagmamahal ko rito sa kagwang ko, sa papa mo kay Kuya Buknoy. Nak, pakita ka nak. Hindi ka naman uhusgahan eh. Oh. Yung sinasabi ko yung maling gawin mo, totoo namang mali ka rin nak eh. I-accept mo ng maluwag sa dibdib mo yun, tapos baguhin mo yung sarili mo. Bata ka pa naman eh. Alam nga namang hindi mo maunawaan yung bagay na yun. Tapos paano mo tuturuan yung magiging mga anak mo? Di ba? Paano mo sila igagay? Pakita ka na sa mga magulang mo. Tsaka tignan mo ako. Yung sinasabi mong may tampo ka kay Mama pa. Hindi kasi yan yun eh. Hindi para sa akin, hindi talaga ubrahin. Hindi tama yun. Kahit naman ako dito, nagkakaroon ng tampo sa kanila pero di ko sila maiwan eh. Tapos ganun mo na lang tinignan eh. Hindi mo na lang pinairal yung galit eh. Tingnan mo, doble-doble tuloy yung sama ng loob tsaka sakit na nararamdaman nila. Iniintindi nila kami dito at the same time, iniintindi ka pa nila. Kahit pa sabihin mo na huwag kang intindihin dyan, huwag kang anak ka nila eh. Tsaka hindi, kumbaga sa akin, ang vision ko, hindi ko kaya makitang nag-ihirap ka dyan. Bakit naghihirap na siya? Ano ba sitwasyon niya? Nakita to oh. Crisis di ano din niya. Asan ba siya ngayon? Nasa Metro Manila? Metro bandang QC po pa. At yung pagkakamali mo, hindi naman yung basehan para ano, hindi ka na pumunta at magpakita rito. Kasi tanggapin mo yun. Nagkamali ka talaga, wala ka namang ano dun eh. Gusto mo yun eh. Tsaka hindi mabuti yun yung nga, lalo na mga magulang mo. Sabihin na natin may nagawang mali sa'yo tapos magtatanim ka ng sama ng loob sa magulang mo. Nako po, anak ko, makinig ka. Biblical yan. Alam mo yan, napapakinggan mo yan. Di ba? Hindi ka mapapabuti riyan. Tanggalin mo sa puso mo yan, saka sa isip mo. Ayun sila Dudong. May ganyang gawi rin sa mga nakaraan. Paunti-unti, di ba? Pagpapaliwanag. Tinapayin mo gano'n. Mindset. Sige na, at ayun na mga ka-business. Mama, may sabihin ka. Napahaba yung ating pasensya na. Ano yung desisyon mo? Mananatili sila sa Falcon. Kasi, bakit ako nagpasya na manatili sila sa Falcon? Nakahanda silang magpasakop at saka nakahanda silang mag-try ng mga pamamaraan para sa ikabubuti nila. Yung mga suggestion natin, hindi nila nakahanda silang subukan din, no? Okay. I-try. Kumbaga, try and try. Ganito, mapapayo ko lang. Ngayon, kay Kuya Buknoy,
Kuya Bukoy, iba nga sinabi nga natin na meron siyang stage 3 cancer. Kasi yan na, talagang ano yun irritable. So kailangan tayong walang mga sakit o may problema man tayo, huwag na nating patulan. Huwag na nating sabayan si Kuya Buknoy. Manahimik na lang muna tayo. Halimbawa, may hinahanap siya na hindi niya nakikita, Ate Mengay, doon. Rinig din siya nagbubunga nga. Sabihin niyo kay Kuya Buknoy, sige pa, hanapin namin. Relax ka lang, huwag ka nang magalit, huwag niyo siyang sabayan. Oo. Huwag mo siya parang sinisita, huwag niyo yung parang galit pa kayo. O parang, alam mo yun, kinagagalitan. Bang sinasabi niya na, ano ba pa? Hindi ganun na. Mas lalo lang mag-trigger. Pati ikaw, nakakala, parang lumalaban ka na sa pako mo. Huwag na nak. Paupain niyo yung galit ni Papa. Hanapin niyo na lang kung ano yung hinahanap niya. Pagtulungan niyo, ganoon din ikaw at Timingay. Huwag ka na rin magbunganga. Sabihin mo na nakakarindi yung bunganga niya. Wag Lalong ano yan, gurumtado yan. Ano yung pinag-usapan natin Mengay na magiging pamamaraan ng iyong pananalita kay Kuya Buknoy pag halimbawa gano'n? Ano man? Paano nga? Sige, sample nga. Dahil, O diba? Tunaw ka kagad Kuya Buknoy, diba? Yun. Tunaw ka dyan. Sa Timingay na, alam mo. Dar, paalala Dar ha, kay kawawa naman yung magiging sitwasyon natin. Ganyan naman yan siya. May time lang din talaga na ano. Timingay, pakita mo. Dong. Pag si Papa di ba pag nagkagalit, di ba? Hindi naman ganyan si Kuya ko, di ba? Ako din, Timingay, di ba? Hindi ko siya sinisigawan, hindi ko siya binubuliwan. Huwag na, tama na. Para parehas lang kayo payapa. At ikaw, Dong, hindi ka na rin sagot-sagot sa nanay mo. Di ba? Ang magulang mo kasi, Dong, ay iisa lang yan. Huwag mong isipin na sasabihin mo paparaya ka. Dapat lang na kasi anak eh. Pero yung sasabihin mo maglalayas ka, hindi maganda yun. Tsaka yun nga po mga ka-business, may dagdag ko lang, no? Maaaring tinatanong ng ating mga ka-business, bakit ba sila ganyan? Ba't ba sila nagkaganyan? Ganito po yun mga ka-business. Kasi simula kasi, si Kuya Buknoy, sa Ate Mengay, naging mag-asawa. Ang pinagmula na pamilya ni Ate Mengay ay walang ang ganoon na pagtuturo. Na katulad ng itinuturo ko sa kanila ngayon, o yung tinuturo natin. Ganun din si Kuya Buknoy, bagaman andun yung pagmamahalan, no? Andun yun, matik yun, kasi kadugo eh. Di ba? Nanay, tatay, kapatid, ano pagmamahalan. Pero yung pagpapaunawa sa mga bagay-bagay ay wala po na nagturo. Kaya ito sinisikap po. Kaya kita mo sila Dudong, yung mga anak ay ganun din. Kasi hindi rin nila tinuruan eh. Di ba? Hindi rin nila pinaliwanagan. Kasi nga, di po ba, ang ating mga anak, ang mga magulang, ang huhubog sa kanyang mga anak. Huhubugin mo siya, ihuhulma mo siya para habang siya lumalaki. Tsaka pagka nagalit, huwag yung pagka nagalit na, kasi nangyari kasi sa kanila pa. Pag nag-away sila, nagalit, pinapatagal. Parang tuloy nagkakaroon tuloy talaga ng malalim na samaan ng loob. Oo. Ito tanong ko sa inyo, ito, kaharap yung mga ka-business na. Kami ni Mama ka-business, di ba nakikita nyo kami, bukas na libro ang aming buhay sa inyo. Pagka kami nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, sabihin natin, nagtalo o nag-away, tumatagal ba ng 2 oras? 1 oras? Hindi po. Di ba? Minuto lang yan. Kasi sinanay namin yung sarili namin, tinuruan namin yung sarili namin na talo ka dyan. Huwag mong patagalin. Mapupuntusan ka ng kalaban mo riyan. Tsaka tanggalin niyo Ganun agad. Samaan ng loob. Huwag kayo magtanim ng samaan ng loob. Huwag yung pride. Pagka sinabi ni Mama ka-business pa, tama na ha? Gets ko na agad yan. Oh ma, sorry ma ha. Okay na ako ma, okay na ako. Ganun ito pa yung dibdib ko. Kumbaga, ano na kami? Hindi yung, ikaw kasi, kulit, napakaano mo kasi, salita ka kasi. Gaganon pa, nag-sorry na nga, tapos babanatan mo pa ng ganun. Ito kasi, naku, wala. Huwag kayo magsisihan. Huwag
Baka halimbawa, nagkasakitan or ano, wala na. Erase na yung erase na. Si Kuya Buknoy po hindi po nananakit sa akin. Basta, halimbawa, nagwala, nagbasag, or whatever. Erase na yun kapag ka nahupa na, huwag na. Huwag nyo nang patagalin. Kasi ibang mga tao kasi, di ba, pag nag-away, andun na yung galit talaga na sinusumpa ka na wala nang pati dito. Parang ganun, no? Hindi ako makikipagbati sa'yo kahit anong mangyari. Ano yun? Tawag na labag yun sa pagiging buhay Kristiyano, ha? Di ba, Timengay, ha? Sana. Hindi ko naman sinasabing instant, agad-agad din yung masunod yung aming mga paalala at payo. Pero sana pagsikap-sikapan din, no? Pagtulong-tulungan natin, Dong. Ha? At yun ang mga ka-business, Mama. Siguro, okay na tayo, no? At mga ka-business, yung isa pang pamilya na ganito rin, burnok, mga ka-business, ang laki rin ang problema ko dyan sa tao na yan na pagdating sa ganitong bagay. Oo. At kailangan ko rin ng tulong niyo po ron. Siyempre, unang-una sa Panginoon Diyos, yung mga pag-pray niyo po, mga ka-business. So, mananatili kayo sa Falcon, Kuya Buknoy. At God bless po sa ating lahat, mga ka-business. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira lang po. At, okay. Sorry po. Sorry po pa. Okay lang. Naintindihan ko lang. Pagkagalit ka, dali lang. Di ba? Alam mo na. Dong, alisin mo lahat ha. Lahat ng natitira dyan na itapon mo ha. Huwag mong mahayaan ang kalaban natin ha, na nagagamit niya yan ha. Sila mama na niya talaga nga. Alam niyo po, napakatalentado ng mga batang ito. Ang dami nilang talent, marusay kumanta. Yeah, maraming. Sebo ka po. Pagka nagpaalala, makinig. Kasi hindi rin makakabuti sa iyo yun eh. Ay, Nok, paki-off mo na yan. Nok, paki-off. Hindi na ako. Excuse po.